Malinaw po ba? Naamo sa Okay, alhamdulillah mga... Ginaw na po. Ginaw. Okay. Alhamdulillah, kahit sa pagkataong ito, kahit hindi na kayo mag-take note, naipasa ko na ang presentation na yan dyan sa ating Telegram group. Pero ang detalye, medyo hindi pa natin nagawa. Inshallah, yung detalye ng bawat lecture, ilalagay ko. Pagkatapos siguro ng isang buwan, ang kabuuan ilagay ko sa isang file, PDF. Detalye para ma-review ninyo, mga kapatid. Alhamdulillah, ito ang unang meeting natin. Tatlong kitab o tatlong bahagi ng aklat na kung saan sinabi ko sa inyo, ang aklat na ating binabasa sa ating fiqh ay ang Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Ang aklat na ito ay akda ng mga piling mga ulama dito sa Saudi. Ang una nating tatalakayin ay ang zakah, na kung saan ang paksa itong ito, binubuo ito ng 6 na bahagi. 6 na mga bahagi o tinatawag na 6 na abwab. Kung mapapansin ninyo sa pagbabasa ng mga libro ng fiqh, nahahati ang libro sa fiqh ng mga tinatawag na kitab, at ang bawat kitab nahahati sa mga abwab na sinali nating bahagi. At ang mga bahagi na ito o mga abwab nahahati din sa iba't ibang mga masala. Okay? Ang Kitabuz Zakah, mayroon itong 6 na mga abwab. Ang una dyan, yung mga panimula ng zakah, ito yung mga introductions na siyang matatalakay natin sa unang meeting na ito. Ikalawang bahagi, ang zakah ng ginto at pilak. Ang pilak yung silver. Ikatatlong bahagi, ang zakah na nagmumula sa lupa. Ikaapat, ang zakah ng mga hayupan. At ang ikalimang bahagi, ang zakah, ang zakatul fitr. At ang ika-6 ay ang mga karapat-dapat sa zakah. Sino-sino sila. Yan ang ika-6. Ibig sabihin, matatapos natin ang Kitabuz Zakah, 6 na meeting. At inshallah, sa unang meeting na ito, yung mga panimula ng zakah, nakikita ba ninyong nagbago ang ating presentation? Lumipat ng kabilang page. Walang sumasagot. Mukhang pati ang host. Opo, nakikita. Okay. Bawat isa ba ay dinownload ninyo ang itong presentation? Nilagay natin ito sa ating Telegram group. Inshallah po, i-download namin. Okay. Inshallah, bago ang midterm exam natin, ang detalye ng bawat lectures na ito, ilalagay ko sa isang file at pwede ninyong ma-review kahit hindi na kayo magre-review sa pamagitan ng panood sa YouTube. Okay mga ginagiliw ko mga kapatid, bago natin simulan ang mga panimula na ito sa zakah, na kung saan binubuo ito ng 8 masala o 8 mga paksa. Sinasabi natin paksa ang masala. Ang una dyan, matatalakay natin ang kahulugan ng zakah. Kahulugan niyang panglingwahe at kahulugan niya ayon sa batas ng Islam. Ikalawang paksa, ang kahatulan ng zakah at ang batayan nito, yung mga dalil. Ikatatlo, kahatulan, ibig sabihin hukom, kahatulan sa sinumang tumanggi ng zakah. Okay, tuloy tayo. Ika-4 na paksa, ang kahatulan sa tumanggi nito dahil sa pagkakuripot. Kasi iniisip natin kapag nabawasan. Okay, Nalipat na po, nalipat na. Okay, alhamdulillah. Tuloy tayo. Ika-4 na paksa. Nasusundan ba ninyo ako sa aking binabasa?
Opo. Okay. Opo, Ang sir. ikalimang paksa, mga yaman o yung mga kayamanan na obligado ang zaka. Ika-anim, ang karunungan o ang hikmah, wisdom, sa pagsasatungkulin o pag-oobliga ng zaka. At kanino ito inobliga? Ito'y tumutukoy sa mga kondisyon ng pagkaobligado ng zaka. At ang ikapito, mga uri nito. At ang ikawalo, ang zaka ng pautang. Insyaallah, ang 8 mga masala na ito, matapos natin sa unang araling ito. Mga ginigiliw kong mga kapatid, ang pagpapahalaga po sa zaka, ito ay mayroong simpleng halimbawa lamang na gusto kong ibigay sa inyo para yung nabanggit nating pagkakuripot na ayaw nating bawasan ang ating yaman para ibigay sa mga nangangailangan at mga taong karapat-dapat. Kapag halimbawa, ang isang mayamang lalaki, kunyari, nagsabi sa iyo, bibigyan kita ng 4 na milyon. Okay, bibigyan kita ng 40 milyon peso. Malaki, di ba? 40 milyon peso. Pero sa kondisyon, dapat mong ibigay ang 1 milyon para sa charity. Kung tanungin kayo, tatanggapin mo ba o hindi ang aking alok na isang mayamang magbibigay lamang sa iyo ng 40 milyon? Isa lang naman ang kondisyon. Ang 1 milyon, ibigay mo sa charity para sa mga taong karapat-dapat na tumanggap ng zakat. Alhamdulillah, opo, Ustad. Okay. Ang gusto lang nating pagdiinan, bilang tayo'y mga Muslim, naniniwala tayo na ang anumang yamang makamit natin dito sa buhay na ito sa mundo, na maaaring tinuturing natin dahil sa sarili nating pagsusumikap, nakamit natin ang yamang ito. Dahil sa kasipagan ko, nakamit ko ang yamang ito. Bakit ko bibigyan yung isang mahirap? Sa katamaran niya, kaya tuloy naging mahirap. Maaaring dinajustify natin ang ating pagkakuripot. Pero kapag bumalik sa ating kaisipan na lahat ng kayaman ng ating nakamit sa mundong ito, hindi natin ito pag-aari, kundi ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, at nagbigay siya ng kondisyon na anumang makamit nating yaman sa mundong ito, sa kondisyong bawasan natin sa pagbibigay ng zaka sa mga karapat-dapat bigyan. Okay? Ang pagkakuripot natin ay mawawala. Kasi ang ibinibigay natin, hindi naman talaga atin. Hindi naman talaga atin, ibinigay lamang din sa atin. Isa pa mga kapatid, may ilang mga dahilan sa pagbibigay ng zaka. Una dyan, yung nagpapakita tayo ng pagtalima o pagsunod sa utos ni Allah. Kasi ito ay utos, at alam natin, natalakay na natin sa level 1, na ang mga ibadat, ang zaka nito kasama ito sa mga ibadat, at ang mga ibadat ay iniuutos. Kaya ang pagbibigay ng zaka, pagsunod ito sa utos. Ikalawa, sa pamagitan ng pagbibigay ng zakat, dinadalisay natin, nililinis natin ang ating sarili sa kasakiman at karamutan. Paging maramot. Isa pang punto, tumutulong tayo sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Pang-apat na punto, sa pamagitan ng zakat sa isang sosyudad na Muslim. Halimbawa, lalong-lalo sa isang Islamic na bayan. Kagaya kunyari sa Marawi City. Ginagawa natin bilang mga Muslim ang ating sosyudad parang isang pamilya lang. Isang pamayanang Muslim na kung saan ang mayaman ay mayroon siyang damdamin para sa mga mahihirap. Panglimang punto, bumubura sa alitan ng mahirap laban sa mga mayayaman. Pangkaraniwan, kung mag-survey tayo sa pamumuhay,
ng isang mahirap na bayan, mahirap na bansa. Ang mga mahihirap, mayroong hinanakit sa mga mayayaman. Kasi karaniwan, ang mga mayayaman, sila ang mga amo, sila ang mga boss natin sa ating trabaho. Yun ang mga mayayaman. At sunod na punto, sa pamagitan ng pagbibigay ng zakah, dinadagdagan ni Allah ang yaman natin bilang nagbibigay ng zakah. Kaya sampalatayan na natin, kapag nagbigay tayo ng zakah, lalong nadadagdagan ang ating kayamanan. At isa pang mahalagang punto, panghuli, pangpito, na sa pamagitan ng pagbibigay ng zakah, mga ginigiliw ko mga kapatid, ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga arzak, ang kanyang mga rizq, ang kanyang mga biyaya, ang kanyang kaloob para sa buong bayan, buong lipunan, lalong-lalo ang lipunan ng mga Muslim. Okay. Dalako tayo mga kapatid sa unang paksa. Unang paksa ng ating mga panimula ng zakah, yung kahulugan mismo ng zakah. Makikita nyo dyan sa inyong mga screen, nagbago ba? Ang unang paksa, ang kahulugan ng zakah, nababasa ba ninyo? Nangangamba ako baka... alhamdulillah. Nangangamba ko kasi nung unang mga kuha natin, madalas yung aking screen hindi lumilipat sa inyo, pero dito lang sa akin lumilipat. Okay. Nakita nyo dyan ang dalawang punto sa kahulugan ng zakah. Ating basahin ang zakah ayon sa lingwahe. Kagaya sa sinabi ko na noon sa level 1 pa lang, lahat halos ng mga terminolohiya sa Islam, madalas dalawang pakahulugan palagi yan ayon sa lingwahe, ikalawa ayon sa batas. At kuminsan mayroon pang kahulugang urfi. Ang tinatawag na urfi, yung nakasanayan ng isang bayan. Sa bawat bayan, magkakaiba yan ang pakahulugan. Sa paglipas din ng panahon, nag-iiba ang pakahulugan yun ang tinatawag na urfi. Kaya madalas na binibigay ng pakahulugan ng mga terminolohiya sa Islam, dalawa, lingwahe, pangalawa, ayon sa batas. Okay? Ang zakah ayon sa lingwahe ay pagpapalago at karagdagan. Kaya kung magbigay tayo ng zakah, isipin natin na pinapalago natin at dinadagdagan lamang natin ang ating yaman. Iniisip kasi natin, kaya nagiging kurepo tayo. Kunyari, ang 100 pesos mo, kapag binawasan mo ng 10, di 90 na lang. Hindi na 100. Pero yun ay lumalago at nadadagdagan sa paraang hindi natin napapansin. Yan ang ating tandaan. Sa paraang hindi natin nakikita. Yan ang kahulugan ng zakah ayon sa lingwahe. Halimbawa, ginamit sa wikang Arabi ang salitang zakah sa pangungusap na nagzaka ang pananim. Nagzaka ang pananim. Kung ito ay lumago, tumubo. Okay, pangalawang kahulugan ng zakah ayon sa batas ay ang karapatang obligado sa yaman na umabot sa takdang nisab. Inshallah, matatalakay natin ano ang tinatawag ng nisab. Alinsunod sa mga natatanging kondisyon para rin sa natatanging pangkat. Yan ang pangbatas na pakahulugan. Okay. Ito, nakikita nyo ang screen. Ang zakah ito ay pagdadalisay ng alipin o ng Muslim at pagpapalago sa sarili niya, na kung saan sinabi ni Allah, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Kumuha ka mula sa mga yaman nila ng isang zakah o kawanggawa na magdadalisay sa kanila at magpapalago sa kanila sa pamamagitan nito. Ito ay nasa Surah Tawbah 103. At inshallah mga kapatid, sa mga gustong maging magpalalim sa ating kaalaman sa pananampalatayang Islam,
ang mga dalil na ating sinisipi, mas mainam na ating memoryahin. At kung mayroon tayong time, sa mga nakakaunawa ng lingwaheng Arabic, tingnan ninyo ang mga tafsir. Okay? Ito ay isa po sa mga dahilan upang lumaganap ang pagbubuklod, pagmamahalan, at pagtutulungan sa pagitan ng mga kasapi ng lipunang Muslim o kaya ng bayang Muslim. Okay, dadako tayo no sa ikalawang paksa, ang kahatulan ng zakah at dalil. Okay, wa aqimus salah wa atuz zakah. Yan ay sa Suratul Baqarah 43. Magsagawa kayo ng pagdarasal at magbigay kayo ng zakah. Ang sunod na mababasa natin dyan sa inyong mga screen, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ito ay sa 103 naman natin ang binasa kanina. Kumuha ka mula sa mga yaman nila ng isang zakah na magdadalisay sa kanila at magpapalago sa kanila sa pamamagitan nito. At ayon naman sa salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, alhamdulillah, itong hadith na ito, sikapin po natin mga kapatid na mamemorya ang Arba'in na Nawawi. Kasama yan ang hadith na ito, Bunyal Islamu ala khams, shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa sawmi Ramadan. Itinayo ang Islam sa 5 haligi, at sa hadith na ito binanggit ang 5 haligi at isa na doon ay ang zakah. Okay. Nawawala ko . Okay, ito pa yung isang hadith. Ito ay payo ng propeta kay Mu'adh ibn Jabal nang pinadala niya ito sa Yemen upang magda'wa. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, medyo mahaba ang hadith na ito. Sa pagkakasali na mga kapatid, anyayahan mo sila na magsaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah. Ibig sabihin sa pagdadawa, ang una nating iparating ay ang shahada, at na ako ay ang sogo ni Allah, at kapag sinunod nila ito, ay ipaalam mo sa kanila na isinatungkulin ni Allah sa kanila ang 5 pagdarasal sa gabi at araw, at kapag sinunod nila ito, ay ipaalam mo sa kanila na isinatungkulin ni Allah sa kanila ang zakah sa mga yaman nila na kukunin mula sa mga mayayaman sa kanila at ibabalik sa mga mahihirap sa kanila. Kung saan ijma o napagkasunduan ng mga Muslim sa buong mundo ang pagkaobligado ng zakah, at napagkasunduan ng mga sahaba ang jihad, pakikipaglaban sa mga tumanggi ng zakah. Sa pamagitan nito ay napatunayan ang pagkaobligado ng zakah ayon sa Quran, Sunnah at ijma. Ang ikatlong paksa, kahatulan sa sinumang tumanggi ng zakah. Ang presentation pala nito walang laman. Okay, ikatlong paksa na ito, yung hukom sa sinumang tumanggi. Ang sinumang nagkakaila
Yung ikinakailangan niya ang pagkaobligado ng zaka dahil sa kamangmangan o kawalan ng kaalaman at kagaya nitong uri ng kamangmangan na kagaya halimbawa sa bagong yakap sa Islam, bagong balik Islam lang, o kaya ay lumaki sa isang probinsya na malayo sa bayan, ipaalam sa kanya ang pagkaobligado nito at hindi maaaring hatulan ng kufur na siya ay murtad na hindi o pagtanggi sa pananampalataya sapagkat siya ay walang pananagutan dahil sa kanyang pagiging mangmang, wala siyang alam. Kung ang nagkakaila nito ay isang Muslim na lumaki sa bayan ng Islam, halimbawa isa kang Maranao, lumaki ka sa Marawi City at lumaki sa gitna ng mga maaalam, siya isang ang hatol sa kanya ay isang murtad at hahatulan ng mga kahatulan ng pagtalikod sa pananampalataya, murtad siya, na kung saan hihilingin sa kanya na magsisi, magtauba ng 3 ulit, at kung hindi magtauba ay papatawa ng hatol na kamatayan, sapagkat ang mga patayan sa pagkaobligado ng zaka, ito ay tahas sa Quran at Sunnah, Quran, Sunnah at Ijma ng buong ummah. Hindi ito nalilingid sa sinumang ganito ang kalagayan niya. Kaya kapag tinanggi niya ito ay wala pang ibang dahilan maliban sa pagpapasinungaling sa Quran, Sunnah at pagtanggi niyang sumampalataya rito. Malinaw yon, mga ginigili ko mga kapatid. Okay? Dadako tayo sa ikaapat na paksa. Ang kahatulan sa tumanggi sa zaka dahil sa pagkakuripot. Sa pagkakuripot tayo. Ang tumangging magbigay ng zaka dahil sa pagkakuripot. Ngunit, pansinin niyo mga kapatid may kalakip na paniniwala sa pagkaobligado ng zaka. Siya ay nagkakasala sa pagtanggi niya ng pagbibigay ng zakat. Subalit hindi siya maituturing na murtad o tumalikod sa Islam, sapagkat ang zakat ay isa sa mga sangay ng din. Isa ito sa mga puro. Kaya hindi maituturing na tumanggi sa pananampalataya o kafir ang nag-iiwan lamang nito, ayon sa salita ng propeta tungkol sa nag-iiwan ng zakat. Sinabi niya, okay, ang ating mababasa, thumma yura sabilahu imma fil jannah imma ilal jannati wa imma ilan nar. At malalaman ang patutunguhan niya, maaring sa paraiso at maaring sa impyerno. Kung ang kafir, kung kafir na ang turing, wala pa sanang pag-asa na ang patutunguhan niya ay paraiso. Kukunin sa kanyang zaka ng sapilitan ng may kalakip na parusa kung makipaglaban ng dahil rito. Siya ay lalabanan upang papailalim sa batas ni Allah at magbigay ng zaka. Ito ay ayon sa salita ni Allah, fa in tabu wa aqamus salah wa atuz zakah fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Kung nagbalik loob sila, nagsagawa sila ng pagdarasal at nagbigay ng zaka, ay hayaan ninyo ang landas nila. At Tauba number 5. Okay, dalako tayo sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay, ito yung hadith. Umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni lima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Inutusan ako na
lumaban sa mga tao o makipaglaban sa mga tao hanggang sila ay sumaksi na walang Diyos maliban kay Allah at na si Muhammad ay sugo ni Allah, magsagawa ng pagdarasal, magbigay ng zakat, at kapag ginawa nila iyon ay ligtas na, ay ligtas ang dugo nila at mga yaman nila sa pagbibigay katarungan ng Islam, at ang pagtotoo sa kanila ay kay Allah. At ayon sa salita ni Abu Bakar as-Siddiq, sabi niya, law mana'uni inaqan kanu yu'dunaha ila Rasulillah laqataltuhum 'alayha. Kahit ipinagkait lamang nila sa akin ang isang anak na dati nilang ibinibigay sa sugo ni Allah, talagang makikipaglaban ako sa kanila ng dahil rito. Ang anak, ito yung mga kapatid, ito yon ay isang babae na batang kambing na wala pang 1 taon, na kung saan kasama ni Abu Bakar sa opinyong ito ang 3 pang mga khulafa at lahat ng mga sahaba. Ang opinyong ito ay naging ijma' nila na makipaglaban sa mga tumangging magbigay ng zakat, at ang tumangging magbigay na dahil sa pagkakuripot ay papasok sa ilalim ng mga batayang ito. Dadako tayo sa ika-5 paksa, ang yaman, yung mga yaman na obligado ang zakat. Okay? Obligado ang zakat sa 5 uri ng mga yaman. Ang una dyan ay mga hayupan. Okay? Mababasa ninyo ang hadith, ang sinumang nagmamayari ng kamilyo, baka, tupa at kambing na hindi nagbibigay ng zakat nito sa araw ng paghuhukom ay magiging mas malaki at mas mataba, na susuwagin siya ng mga sungay nito at yuyurakan ng mga paa nito. Tuwing matatapos ang ikahuli nito ay muling babalik ang una hanggang sa hahatulan ang mga tao. Yan ang parusa sa hindi nagbibigay ng zakat ng mga hayupan. Kaya ang unang yaman na obligadong bigyan ng zakat ay ang hayupan. Ang ikalawa, yung 2 salapi, at ito ay ang ginto at pilak. Noong unang panahon kasi mga kapatid, kung ang pera na ginagamit natin ngayon ay papel, noong unang panahon, ginto mas mismo at saka pilak. Ginto at pilak mismo, at yun ay mayroong timbang. Okay? Kalakip, ang katumbas nito sa salaping papel na ginagamit natin ngayon, tandaan natin. Sa madaling salita, ang salaping papel na ating ginagamit sa ngayon, ang pamantayan yan sa pagbibigay ng zakat, yung ginto at pila, kasi yun ang original na salapi o pera. Na kung saan ito'y aya, ang inyong makikita na yan sa inyong mga screen. Wala din na yaknizuna al-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah pabashshirhum bi'adabin alim. Ang mga nag-iimbak ng ginto at pilak at hindi gumugugol sa mga ito sa landas ni Allah, ang tinutukoy dito ay ang zakat, ay magbalita ka sa kanila ng isang masakit na pagdurusa. Ang sunod na dalil, ang salita ng propeta, ma min sahibi dhahabin wala fidda la yu'di minha haqqaha ila idha kana yawmul qiyamah safihat lahu safaih minan nar fa uhmiya 'alayha fin nari jahannam fa yuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu
kulama barudat ruddat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Medyo mahaba ang hadith. Ang sino man nagmamayari ng ginto at pilak na hindi niya ibinibigay ang karapatan nito sa araw ng pagbangon, yamul qiyamah, ay initin ang mga tablero sa apoy ng impyerno na ipangpapaso sa tagiliran niya, ulo niya at likod niya. Kapag lumabig ito ay muling magsisimula sa araw na iinitin sa loob ng 50,000 taon. Okay? Pinag-iinan natin dyan ang ginto at pilak. Kapag may-ari ka ng ginto at pilak at hindi ka nagbibigay ng zakat nito, matindi ang kaparusahan. Okay. Andito tayo sa pangatlo. Paninda sa negosyo. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Okay? Yung negosyo dito, ito ay ang anumang inihanda na binili at ibinibinta. Alam na natin ito sa layuning, siyempre ang layunin natin ay tumubo. Hindi ang layunin nito ay pag-iipon ng paninda, kundi ang layunin ay ang tubo. Yun ang negosyo. At ang ating dalil ayan ay sa Suratul Baqarah 267. O mga sumampalataya, gumugol kayo mula sa mga kaaya-ayang nakamit ninyo. Nakamit. Yan ay pangkalahatan. Kaya, saklaw dyan ang pagninegosyo. Sinasabi ng maraming mga ulama na ang tinutukoy sa talatang ito ay ang zaka. Zaka sa paninda ng negosyo. Dadako tayo sa yung ikaapat, mga botel at bunga na kinukunan din yan ng zaka. Okay? Ang mga botel ay ang lahat na botel na naiimbak ang tinutukoy dyan na kagaya halimbawa sa sibada, trigo, mais, palay, yung mga botel. Okay? Na naiimbak. Ang mga bunga naman ay kagaya sa bunga ng datilis. Ano yung datilis? Yung dates, yung tinatawag na hulma. Okay, yung dates. Yung pasas, bunga din yan. Pasas, yan ay mula sa yung pinatuyong ubas. Ito ay ayon sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa mimma akhrajna lakum minal ard, at mula sa mga pinaluwal namin para sa inyo mula sa lupa. 267 ng Al-Baqarah. Sa isa pang aya, wa atu haqqahu yawma hasadi. Yawma hasadi, ibigay ninyo ang tungkulin ng mga ito sa araw ng pag-aani ng mga ito. Araw ng pag-aani. Okay? Dadako tayo sa isa pang hadith ng propeta. Salita niya, Fima sakatil sama wal uyun aw kana afariyan al-ushr wa fima suqiya bin nadah nisful ushr, ang dinidilig ang dinidilig ng langit, ang dinidilig ng langit at bukal at ilalim ng lupa ay ikapo, at ang dinidiligan ng patubig ay kalahati ng ikapo. Ikalima na kinukunan ng zaka, yung mga mineral at yamang nakabaon. Yung tinatawag na rikaz sa salita ng propeta. Yung mga treasure na ibinaon. Baka mayroon sa atin dyan na naghahanap ng kayamanan ni Yamashita. Ang mga mineral na tinutukoy dyan ay lahat na namimina. Yung mga namimina mula sa lupa, nalikas na naroon na nang walang sinumang naglagay, na kung saan mayroong halaga kagaya sa ginto. Alam natin ang ginto minimina, gayon din naman ang silver binimina, ang tanso at iba pang kagaya nito. Ang yamang nakabaon naman
ay ang anumang natagpo ang yamang nakabaon sa lupa sa panahon ng Jahiliya. Yung sa panahon ng Jahiliya. At ang tinutukoy na sa panahon ng Jahiliya, bago pa sinugo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natanda yon na ang yamang nakabaon, mga kapatid, yun ay yamang pag-aari ng mga kupar. Kasi bago pa isinugo ang Propeta, mga musyrik ang may-ari. Ang batayan sa pagkaobligado ng zakat sa mga mineral at yamang nakabaon, yun ay pangkalahatang salita ni Allah. Yung aya ni inyong nakikita dyan, wa anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Gumugol kayo mula sa mga kaaya-ayang nakamit ninyo at mula sa mga pinaluwal namin para sa inyo mula sa lupa. Gumugol kayo na ang tinutukoy doon, magbigay kayo ng zakat mula sa mga yamang ito na nagmumula sa lupa. Sinabi ni Imam Al-Qurtubi sa kanyang tafsir, ang tinutukoy ay ang mga pananim. Sabi niya, mineral at yamang nakabaon. Ayon sa salita ng Propeta, wa fir rigazi khumus. Sa nakabaong yaman ay isang ikalimang bahagi bago pa ang pagsusugo kay Muhammad upang ipangaral ang Islam. Ito'y panahon ng tinatawag na Jahiliya at sinasabi ng maraming mga ulama na pag-aari ng mga kuffar. Yun ay kabilang sa rikaz. At kung rikaz, kinakailangan mong kunan ng khumus. Ang khumus mga kapatid, 20%. Inshallah, ang detalye niyan, matatalakay natin sa susunod natin pang mga lesson. Inshallah. Dadako tayo sa ika-6 na paksa, ang hikmah o karunungan sa pagsasantugo, sa pag-obliga ng zakat. At kanino ito inobliga? Isinatungkulin. Una nating tatalakayin ang karunungan. Siya nga po pala, kung maalala ninyo, natalakay natin ang meaning ng hikmah. Ang pag-aasyay ang munasiban fi makanihil munasib. Yun ang hikmah. Paglalagay daw sa isang angkop na bagay sa lugar na naangkop sa kanya, yun ang tinatawag na hikmah. Sinasabi nating wisdom o karunungan sa ating salita. Okay, ano ba ang hikmah sa likuran ng pag-obliga o pagsasatungkulin ng zakat? Isinibatas ang zakat para sa mga dakilang hikmah at marangal na layunin. Dakilang layunin. Dahil ito, hindi ito mabibilang. Kabilang dito ang ilan sa yung mga sumusunod na inyong makikita. Basahin ninyo, sundan nyo ako sa aking pagbasa. Okay. Ang una dyan, pagdadalisay ng yaman, na nabanggit na natin kanina sa simula. Pagpapalago ng yaman, paggawa sa yaman na halal, pag-aalis ng kasamaan at salot sa yaman, at pangangalaga dito sa sakit at kasiraan. Ikalawa, pagdadalisay sa pagbibigay ng zakat sa kasakiman, pagkakuripot, mga kasalanan at pagsasanay sa kanya sa pagbibigay at paggugugol alang-alang sa daan ni Allah. Ikatatlo, awa sa mahirap at pagtugon sa pangailangan ng nangangailangan, sawing palad at mahihirap. Ikaapat, upang may sakatuparan ang pagdadamayan, pagtutulungan at pagmamahala ng mga kasapi ng komunidad na atin ang kaninang pahapuyaw na nabanggit. Ang sunod, ang ikalima, ang pagbibigay nito, ang pagbibigay ng zakat, ito ay pasasalamat kay Allah sa biyaya ng kayamanan. Ika-anim, ito ay pagpapahiwatig sa pagkatotoo ng pananampalataya. Nagpapahiwatig na tunay ang iyong pananampalataya, iman. Ikapito, ito ay dahilan upang makamit ang lugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dadako tayo sa kanino ba sinatungkulin ang zakat, yung mga kondisyon sa pagkakaobligado nito. Sino
sino-sino ang mga obligado na para sa kanila ang pagbibigay ng zakah. Obligado ang zakah, sundan ninyo ang aking binabasa, sa sinumang nagtataglay ng mga sumusunod na kondisyon. Ang una dyan na kondisyon, ang magbibigay ng zakah, Islam, hindi pwede kafir, kailangang Muslim. Na kung saan ang sahaba ay na kung saan ang zakah, ito ay hindi obligado, hindi ito obligado sa kafir sapagkat ito, kagaya sa sinabi natin sa simula, ang zakah iniutos, tanda na siya ay kabilang sa pagsamba. Ito nga lang ay pagsambang pananalapi o pang mapalapit ang Muslim kay Allah. Samantalang ang kafir ay hindi tatanggapin sa kanya ang pagsamba hanggang sa siya ay pumasok muna sa Islam. Bagaman, kabilang siya sa inutosang magsagawa ng pagsamba, kaso nga lang kung nanatili siyang kafir, wala namang kabuluhan ang kanyang pagsamba. Okay? Ang aya na inyong makikita dyan, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Walang humahadlang sa kanila na tanggapin mula sa kanila ang mga ginugol nila, kundi dahil sila ay tumangging sumampalataya kay Allah at sa sugo niya. Ito ay sa Surah Tawbah 54. Kung hindi naman tatanggapin mula sa mga kupar, natural, walang saysay na obligahin sila na magbigay ng zakah. At ayon sa kahulugan ng salita ni Abu Bakar As-Siddiq, sabi niya, "Hadi faridatus sadaqah allati faradaha Rasulullah 'alal muslimin." Ito ang batas ng zakah na isinatungkulin ng sugo ni Allah sa mga Muslim. Siya nga pa pala, sino bang mayroong ideya sa inyo kung sa mga Muslim ay inobliga ang zakah? Ang mga kuffar ba na nirahan sa mga Islamikong bansa, wala silang obligasyon? Ano ang katumbas sa zakah na inoobliga sa kanila ng pamahalang Islam? Sagot na, isang salita lang yon, isang word lang ang sasabihin. Parang salita ko ng salita, wala akong naririnig na boses. Baka salita ko ng salita, wala na pala kayo sa akin. Naririnig po namin kayo, Ustad. Okay, alhamdulillah. O, ano yung katumbas ng zakah na inoobliga ng pamahalang Islam sa mga kuffar? Sino may ideya? Hindi po ba ito yung parang tax or... Okay, tinatawag siyang tax pa rin, pero ano ang terminong ginagamit sa Islam, sa Arabic? Jizya? Masya Allah, jizya. Okay, hindi yan ang ating paksa sa pagkakataong ito. At inshallah, kung magkaroon siguro tayo ng level 3, kasi ang susunod na kitab ng librong ating binabasa ay ang Kitabul Jihad. Baka matatalakay natin kung magkaroon tayo ng level 3. Ang ating tatalakayin ay ang jihad at ang mga alituntunin ng jihad. Okay? Hindi obligado sa kanila ang zakah, pero sa araw ng paghukom, mananagot sila sa pagtotoo sapagkat kabilang siya sa pinaratna ng sangay ng batas ng Islam natin na natalakay doon sa level 1. Ang mga kuffar, hindi tanggap ang kanilang sala, pero harap pa rin sila sa pagtotoo dahil sa nila pagsasagawa ng sala. Hindi obligado sa kanilang zakah, pero sa araw ng paghukom, parurusahan sila dahil sa nila pagbibigay ng zakah. Kaso nga lang, magbigay man na sila ng zakah, hindi pa rin tanggap kasi sila ay mga kuffar. Okay, dadako tayo sa pangalawang kondisyon, ang kalayaan. Ang tinutukoy ng kalayaan dyan, hindi obligado ang zakah sa alipin at mukatab. Ang tinatawag na mukatab na ito yung mga aliping na ano tawag dito, na yung mga alipin natin bilang mga Muslim, na kung saan sila ay dating mga kalaban ng Islam na natalo dahil sa kanilang paglosob sa pamayanang Muslim. Ang mukatab, sila ngayon ang nagbigay ng kasunduan
sa kanyang boss na Muslim na bibilhin ang kanyang kalayaan. Yun ang tinatawag na mukatab. Ibig sabihin ng mukatab, alipin pa rin sila. Sila ay nakipagkasundo nga lang sa kanilang Panginoon o boss na kanilang bibilhin ang kanilang kalayaan. Okay. Kaya kinakailangang hindi alipin sapagkat ang alipin ay walang pag-aari at ang mukatab naman kakaunti ang pag-aari at nag-iipon siya ng kayamanan upang bilhin ang kanyang kalayaan. Ang anumang nasa pag-aari ng alipin sa batas ng Islam ay pag-aari ng Panginoon niya, kaya ang zakat nito ay obligado sa kanyang Panginoon, sa kanyang boss. Okay? Ang pangatlo yan, pagmamayari ng nisab, ng lubosang pagmamayari na namamalagi. Na namamalagi. Okay, ano tinutukoy ng namamalagi? Ang tinutukoy ay yung mga nang namamalagi, yung ano tawag dito, yung hindi nasisira. Kapag nasisira at hindi na natili, ay walang zaka ito. Kasi may mga yaman tayo na hindi namamalagi. Kunyari, mayroon kang ekta-ektarya ng gulayan. Ang gulay naman, hindi yan namamalagi. Hindi yan tuloy-tuloy. Okay? Ang dalil na ating mababasa, Laisa fima duna khams. Okay? Ang pagkakasalin, medyo wala na pala tayong oras. Naririnig ko na yung okay, walang zaka ang walang 5 wasak. Ang 5 wasak, 300 na sa. Ang sa na tinatawag, katumbas siya ng isang salop sa atin. Okay, walang zaka ang walang 5 kamilyo. Sa kamilyo, ibig sabihin ang nisab ay 5 kamilyo. Sunod, walang zaka ang walang 5 awak. Ang awak naman na tinatawag, 200 dirham na pilak na silver. Okay, dadako tayo sa ika-4, ang umabot ng 1 taon ang yaman. Ito yung tinatawag na al-hawl. Ang nisab natin na nabanggit, kinakailangang umabot sa 1 taon. At ang taong tinutukoy dito ayon sa Hijri na kalendaryo, yung Hijra na kalendar. La zakata fi malin hatta yahulu alayhi al-hawl. Ang hawl na tinutawag dyan ay taon. Walang zaka ang yaman hanggang sa umabot ito ng 1 taon. Okay? Ngayon, ang ika-4, umabot ng 1 taon, wato hakahu yawma hasadi. Ibigay ninyo ang tungkulin ng mga ito sa araw ng pag-aani ng mga ito. At ang panghuli, inshallah, kunti na lang ito mga ginigili ko mga kapatid. Ang zaka, mga uri ng zaka ito, mayroong 2 uri. Ang 2 uri ng zaka, una, yung zaka ng mga yaman. Ito ay may kaugnayan sa kayamanan. At ang zaka ng katawan, ito may kaugnayan sa katawan na siyang ang tinutukoy dyan ay zakatul fitr. At ang panglast, mga kapatid, ang pautang. Ang zaka ng pautang, ang pautang na nasa isa, yung pautang na nasa isang hindi nakakabayad, ay bigyan ng zaka ng para sa 1 taon sa taong ito, sa taon na ito ay natanggap. At kung ito naman ay nasa isang may kakayahang magbayad, ay magbigay siya ng zaka nito sa bawat taon, sapagkat ang yamang ito, ang bagaman utang, ito ay yamang itinuturing na umiiral sa kamay ng isang tao. Kahit inutang mo yan, obligado pa rin ang pagbibigay ng zaka. Kahit pinautang mo ang iyong kayamanan.
Hanggang dito na lamang, naka 52 minuto tayo at umabot ng mahigit 5 minuto kanina bago tayo nakapagsimula. At inshallah, bukas ang ating matatalakay mga ginigilig ko mga kapatid ay ang zaka ng ginto, yung pilak at ang mga lumalabas sa lupa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reviewin na lamang ninyo ang file na ibinigay ko sa inyo sa ating Telegram group, inshallah. Muli mga kapatid, assalamu alaikum. Lipat tayo sa ikalawang subject, tafsir. God.